Hinigpitan ni Liana ang yakap kay Rocco sa gitna ng airport. Iniisip na ang pag-alis nito ay sakripisyo para sa kanilang kinabukasan. Pero lingid sa kanyang kaalaman, ang tiket na nakatago sa bulsa ng asawa ay hindi papuntang Dubai para magtrabaho, kundi papuntang Canada para tumakas kasama ang ibang babae. Sa bawat luhang pumapatak sa mata ni Liana, hindi niya alam na ito na pala ang huling beses na mahahawakan niya ang lalaking kanyang pinagkatiwalaan. Ang inaakala niyang pansamantalang paalam ay isa palang planadong patibong para iwan siyang luhaan, baon sa utang, at walang-wala. Handa ka bang malaman ang totoo? Paano kung ang taong kasama mo sa hirap at ginhawa ay matagal na palang may planong wasakin ka? Mahigpit ang yakap ni Liana kay Rocco na parabang sa bawat higpit ay kaya niyang pigilan ang pag-alis nito. Ang malamig na hangin sa loob ng departure area ng airport ay tila nanunuot hanggang sa kanyang kaluluwa. Narinig niya ang huling tawag para sa flight ng kanyang asawa. "Mamimiss kita." Halos pabulong na, sabi ni Liana. Habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo, hinalikan siya ni Rocco sa noo, isang halik na puno ng lambing. "Babalik ako agad, mahal ko. Para sa atin to. Pagbalik ko, sisimulan na natin ang lahat ng pangarap natin." Pinilit ni Liana ng ngumiti. 5 taon silang nagsama. At sa 5 taong iyon, si Rocco ang kanyang naging mundo. Ang pag-alis nito papuntang Dubai para sa isang magandang oportunidad sa trabaho ay isang sakripisyo, pero para raw iyon sa kanilang kinabukasan. Pinanood niya ang papalayong anyo ni Rocco hanggang sa tuluyan na itong mawala sa kanyang paningin. Doon na bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang pag-uwi sa kanilang bahay ay mas mahirap pa. Ang katahimikan. Iyon ang unang sumalubong sa kanya. Ang bahay na dati puno ng halakhak at tawanan ay tila naging isang malaking kahon ng kalungkutan. Hinaplos niya ang gilid ng kama kung saan nahihiga si Rocco. Naamoy pa niya ang pamilyar na pabango nito sa unan. Upang ilibang ang sarili, binuksan niya ang kanyang laptop. Magbubura na lamang siya ng mga lumang email. Habang nag-i-scroll, isang bagong email ang pumasok. Galing sa airline. Subject: Your flight itinerary confirmation. Nagtaka siya. Bakit sa kanya ipinadala ito? Dapat ay kay Rocco. Siguro ay nasisi lang siya. Binuksan niya ito ng walang anumang pag-aalinlangan. At doon, tumigil ang kanyang mundo. Hindi para sa kanya ang email. Para ito sa asawa niya. Pero hindi lang pangalan ni Rocco ang nakasulat. Passengers, 1. Rocco Sandigan, 2. Serafina Monteclaro flight. Details. Route, Manila to Toronto. Class, business na. Paawang ang bibig ni Liana. Nanlalabo ang kanyang mga mata habang binabasa niya ito ng paulit-ulit. Hindi Dubai, Canada. At may kasama siya. Nanginginig ang mga kamay niya habang tinatype ang pangalan ng babae sa social media. Serafina Monteclaro. Lumabas ang isang profile. Isang magandang babae na may ngiting matamis. At sa mga litrato nito, kasama ang kanyang asawa. Mga litratong kuha sa mga lugar na hindi niya alam. Mga ngiti at yakap na hindi para sa kanya. Ang sakit ay tila isang punyal na biglang itinarak sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Ang lahat ay kasinungalingan. Ang mga pangako, ang mga halik, ang huling yakap. Isang bagay ang nagtulak sa kanya na tumayo. Pumasok siya sa maliit na opisina ni Rocco sa kanilang bahay. Anong kailangan niyang hanapin? Hindi niya alam. Pero kailangan niyang malaman ang lahat. Binuksan niya ang mga drawer, papeles, resibo. Walang kakaiba. Nang bubuksan na niya ang huling drawer ng filing cabinet, napansin niyang tila may kakaiba sa ilalim nito. May maliit na espasyo, gawa sa kahoy. Sinubukan niyang iangat. Isang sikretong kompartimento. Sa loob, may isang manipis na folder. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ito. Mga papeles mula sa bangko.
Isang loan agreement. Nakasangla ang bahay at lupa nila. Ang bahay na pareho nilang pinundar. At sa ilalim ng kontrata, sa ibabaw ng pangalan niya, ay may isang pirma. Pirma niya. Pero hindi siya ang pumirma. Walang tulog. Ganoon lumipas ang magdamag para kay Liana. Ang mga papel na hawak niya ay tila naging bato na pumapasan sa kanyang dibdib. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang pekeng pirma. Ang bawat kurba nito ay isang insulto, isang lason na dahan-dahang kumakalat sa buong sistema niya. Kinaumagahan, natagpuan siya ni Ginhawa, ang kanilang kasambahay na halos pamilya na ang turing niya, na nakaupo pa rin sa sahig ng opisina, tulala at namumutla. Lia, anak. Malumanay na tawag ni Ginhawa. May pag-aalala sa kanyang boses. Hindi ka pa natutulog. Ano bang nangyari? Doon na muling bumuhos ang luha ni Liana. Ikinuwento niya ang lahat. Ang email, ang babae, ang mga papeles, ang pekeng pirma. Nakikinig si Ginhawa. At sa bawat salita ni Liana, lalong tumitigas ang ekspresyon sa mukha ng matanda. Nang matapos si Liana, niyakap siya ni Ginhawa. Wala kang kasalanan, anak. Niloko ka niya. At hindi pwedeng manatili ka lang dito at umiyak. Kailangan mong lumaban. Paano, Yaya Wawa? Paano ako lalaban? Wala akong alam. Wala akong pera. Ang lahat. Lahat ay nasa kanya. Humihikbing sabi ni Liana. Hindi lahat. Mariing sabi ni Ginhawa. Nandito ako. At may kilala ako. Isang abogado. Pamangkin ng kumari ko. Bata pa pero matalino at matapang. Kailangan mo ng tulong. Hindi mo to kayang mag-isa. Ang mga salitang yon ay tila isang salbabida na inihagis sa kanya habang nalulunod siya sa dagat ng kawalan ng pag-asa. Sa tulong ni Ginhawa, naligo siya, nagbihis, at kinuha ang folder na naglalaman ng kataksilan ng kanyang asawa. Ang law office ni Attorney Kaylan Argos ay maliit lang, nakatago sa isang luma ngunit malinis na gusali sa syudad, kabaligtaran ng mga malalaking law firm na nakikita niya sa mga pelikula. Pagpasok niya, isang binatang lalaki na may seryoso pero maamong mga mata ang sumalubong sa kanya. Mrs. Liana Sandigan? Tanong nito. Ako po si Kaylan Argos. Maupo po kayo. Nanginginig ang mga kamay ni Liana habang inilalapag ang folder sa mesa. Pakiramdam niya ay isinisiwalat niya ang pinakamadilim at pinakanakakahiyang parte ng kanyang buhay. Tahimik na pinag-aralan ni Kaylan ang bawat dokumento. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon, pero nakita ni Liana ang pagkunot ng kanyang noo habang tinitingnan ang pekeng pirma. Mrs. Sandigan, sabi ni Kaylan matapos ang ilang minutong katahimikan. Malinaw po ito. Forgery. At dahil ginamit ito para makakuha ng pera sa bangko, ito po ay isang malinaw na kaso ng estafa. Malaki at seryosong krimen po ito. Sa wakas, may isang taong naniwala sa kanya. May isang taong nagsabing hindi siya nababaliw. Anong gagawin ko? Tanong ni Liana. Basag ang kanyang boses. Tiningnan siya ni Kaylan ng diretso sa mata. Una sa lahat, kailangan nating kumilos ng mabilis. Habang iniisip ng asawa ninyo na wala pa kayong alam, may bentahe tayo. Kung meron po kayong joint bank account, may karapatan po kayo doon. Kailangan nating iligtas ang anumang natitira bago niya maubos ang lahat. Ang ideya ay nagbigay ng takot kay Liana. Ang pakialaman ng perang pinag-ipunan nila. Iyon ay isang bagay na hindi niya kailanman ginawa nang walang pahintulot ni Rocco. Hindi ko po yata kaya, mahinang sabi niya. Liana, sabi ni Kaylan. Sa unang pagkakataon ay tinawag siya sa kanyang pangalan. Ang perang iyon ay hindi lang sa kanya, sa inyo rin iyon. At sa ngayon, iyon na lang ang armas na meron kayo. Kailangan ninyong unahin ang sarili ninyo. This is the first step. Paglabas niya ng opisina ni Kaylan, tila mas mabigat ang hangin.
Ang payo ng abogado ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Huminto siya sa tapat ng bangko. Ang malaking salamin ng pinto nito ay nagpapakita ng kanyang anyo. Isang babaeng mukhang pagod, takot at wasak. Hawak niya sa kanyang wallet ang ATM card ng kanilang joint savings account. Malamig ang plastic nito sa kanyang nanginginig na palad. Huminga siya ng malalim. Ang bawat tibok ng puso niya ay isang sigaw. Labanan mo. Iligtas mo ang sarili mo. Sa huling pagkakataon, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Inalala ang mukha ng nagtaksil na asawa at pagkatapos ay iminulat ang mga ito na may bagong determinasyon. Humakbang siya papasok ng bangko. Nakatayo si Liana sa harap ng bank teller. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya, bawat mata sa loob ng bangko ay nakatutok sa kanya, hinuhusgahan ang kanyang gagawin. Gusto ko po sanang i-withdraw lahat ng laman ng account na to. Sabi niya, sinisikap na patatagin ang kanyang boses habang iniaabot ang passbook at ang withdrawal slip. Tiningnan siya ng babaeng teller, pagkatapos ay ang malaking halaga na nakasulat sa papel. Itinaas nito ang kilay. Ma'am, sigurado po kayo? Malaki po itong halaga. Tumango si Liana, hindi makapagsalita. Isang tango na nagsasabing oo. Sigurado ako. Ito ang unang pagkakataon sa buhay niya na gumawa siya ng desisyon tungkol sa pera nila nang hindi nagpapaalam kay Rocco. Pero ngayon, alam niya, wala nang sila. Habang hinihintay niya ang pera, biglang nag-ring ang kanyang telepono. Bumilis ang kabog ng dibdib niya nang makita ang pangalan ni Rocco sa screen. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Kailangan niyang magpanggap. Kailangan niyang maging ang Lianang kilala nito. Hello, mahal ko? Sagot niya. Sinisikap na gawing matamis at malambing ang kanyang boses. Mahal, kumusta ka na dyan? Kumain ka na ba? Ang boses ni Rocco sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Isang pekeng pag-aalala. Narinig ni Liana ang ingay sa background. Tunog ng airport. O baka naman hotel? Okay lang ako, mahal. Medyo malungkot lang. Miss na kita. Sabi ni Liana, habang sa gilid ng kanyang mata ay nakikita niyang binibilang na ng teller ang pera. Ang pera na magliligtas sa kanya. Ako rin, mahal ko. Sobra. Tiis lang muna tayo, ha? Para to sa future natin. Mag-iingat ka lagi dyan. I love you. I love you too, sagot ni Liana. At sa pagbitaw niya ng mga salitang yon, naramdaman niya ang unti-unting pagkamatay ng pag-ibig sa puso niya. Ibinaba niya ang tawag. Ma'am, heto na po, sabi ng teller. Iniaabot sa kanya ang isang makapal na paper bag. Mahigpit ang hawak ni Liana sa bag habang naglalakad palabas ng bangko. Ang bigat nito ay bigat ng kalayaan, bigat ng pananagutan. Dumiretso siya sa isang maliit na coffee shop, umupo sa pinakasulok na bahagi, at binuksan muli ang kanyang laptop. Kinuha niya ang draft ng email na inihanda sa kanya ni Kaylan. Ang petition for annulment. Binasa niya ito. Bawat salita ay isang patunay ng kanyang nasirang tiwala at nawasak na pangarap. Pero habang binabasa niya, wala ng luha. Napalitan na ito ng matibay na determinasyon. Nilagay niya ang email address ni Rocco sa tow field. Huminto siya sandali bago pindutin ang send. Ito na yon. Ang huling hakbang. Ang pagsasara ng pinto sa kanyang nakaraan. Pinindot niya ito. Click! Sa isang marangyang hotel room sa Toronto, itinataas ni Rocco ang kanyang baso ng champagne. Sa tabi niya, nakangiting nakatingin si Serafina Monteclaro. To us, sabi ni Rocco. To our new life. To us, sagot ni Serafina, at naglapat ang kanilang mga baso. Inakbayan niya si Serafina. Sa wakas, malaya na siya. Ang kailangan lang niyang gawin ay hintayin ang tamang panahon para sabihin kay Liana ang totoo. Madali lang iyon. Mahal na mahal siya ni Liana. Siguradong maiintindihan siya nito. Biglang tumunog ang kanyang telepono.
Isang text message mula sa bangko. Your account ending in 1234 has a new balance of 0 pesos. Napakunot ang noo ni Rocco. Nagkamali siguro. Imposible. Bago siya makapag-isip ng maayos, isa pang notification ang pumasok. Isang email galing kay Liana. Ngumiti siya. Siguro ay nangungumusta lang ito. Binuksan niya ang email. At ang nangiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho. Napalitan ng gulat at hindi paniniwala habang binabasa niya ang subject line. Subject, Petition for Annulment. Ilang araw ng nakakabinging katahimikan. Ilang araw na tanging ang payo ni Kaylan Argos at ang pag-aalaga ni Yaya Ginhawa ang nagsisilbing lakas ni Liana. Alam niyang babalik si Rocco. Alam niyang hindi ito papayag na matalo ng ganoon kadali. Hinihintay na lang niya ang pagsabog. At dumating na pa nga ito isang hapon. Isang marahas na pagkalampag sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Sunod-sunod. Walang tigil. Tila gusto na itong sirain. Alam na agad ni Liana kung sino iyon. Humigpit ang kapit niya sa kanyang telepono, handang tawagan si Kaylan anumang oras. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang binuksan ang pinto. Ang Rocco na nakatayo sa harap niya ay hindi na ang makisig at malambing na asawang inihatid niya sa airport. Ang buhok nito ay magulo. Ang mga mata ay namumula sa galit at ang panga ay naninigas. Nasaan ang pera? Liana. Ito ang unang mga salitang lumabas sa bibig nito. Walang kumusta, walang paliwanag, pera lang. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-ibig na natitira sa puso ni Liana para sa lalaki ay tuluyan ng naputol. Ang nasa harap niya ay isang halimaw. Wala na, kalmado niyang sagot. Anong wala na? Huwag mo akong lokohin. Saan mo dinala? Pumasok ito sa loob ng bahay at sinimulang buksan ng mga kabinet na para bang isang magnanakaw sa sarili nilang pamamahay. Pera lang ba talaga ang nasa isip mo, Rocco? Hindi mo man lang ba itatanong kung kumusta ako matapos kong malaman na niloloko mo ako? May pait sa boses ni Liana. Humarap ito sa kanya, ang mga matay nag-aapoy. Huwag mo akong daanin sa drama mo. Akala mo matalino ka? Akala mo maloloko mo ako? Akin ang perang yon. Pinaghirapan ko yon. At ako? Wala akong pinaghirapan? Isinakripisyo ko ang trabaho ko para sa'yo. Inalagaan kita. Minahal kita ng buo. At ito ang igaganti mo? Hindi na napigilan ni Liana ang pagtaas ng kanyang boses. Nagdilim ang mukha ni Rocco. Hinablot nito ang picture frame nila sa ibabaw ng mesa, ang kanilang wedding picture, at ibinato ito sa sahig. Nagkapira-piraso ang salamin, kasabay ng huling piraso ng puso ni Liana. Wala kang kwentang babae. Kung hindi ka naging pakialamera, sana ayos pa ang lahat. Sigaw nito. Pero sa pagkakataong ito, hindi na umiyak si Liana. Isang kakaibang katatagan ang bumalot sa kanya. Tiningnan niya si Rocco ng diretso sa mata. Ang mga mata niya ay malamig at walang takot. Tapos na tayo, Rocco, mariin niyang sabi. May abogado na ako. At lahat ng gusto mong sabihin, lahat ng gusto mong bawiin, sa korte na tayo mag-usap. Natigilan si Rocco. Ang gulat ay mababakas sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan ang ganitong Liana. Bago pa man siya makasagot, isang boses ng babae ang marahang nagsalita mula sa nakabukas na pinto. Mukhang kailangan mo ng tulong, mahal. Pumasok si Serafina Monteclaro, eleganteng-elegante sa kanyang suot, tila hindi nababagay sa kaguluhang naroroon. Tiningnan niya si Liana mula ulo hanggang paa, isang mapanghamak na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kung inaakala mong maliligtas ka ng kakarampot na perang yan, sabi ni Serafina, ang boses ay malamig at puno ng panunuya. Nagkakamali ka. Nagsimula na ang gera, hindi sa sigawan at basagan ng gamit, kundi sa mga makakapal na sobrang inihahatid ng kartero. Galing sa isa sa pinakamalaking law firm sa bansa, ang mga abogado ni Serafina Monteclaro.
Bawat pahina ay puno ng mga salitang legal na halos hindi maintindihan ni Liana, pero iisa lang ang mensahe. Isuko mo ang lahat. Kung hindi, sisirain ka namin. Sa kanilang unang pagpupulong pagkatapos ng insidente, naramdaman ni Liana ang bigat ng laban. Maliit ang opisina ni Kaylan kumpara sa turing salamin, kung saan nagmula ang sulat ng kalaban. Pakiramdam niya ay isa siyang munting bangka na sasagupa sa isang dambuhalang barko. Gagawin nila ang lahat para takutin ka, Lia. Paliwanag ni Kaylan. Kalmado pa rin ang kanyang boses. Huwag kang mag-alala. Nasa panig natin ang katotohanan. Pero alam ni Liana na ang katotohanan ay kailangan ding bayaran. Ang bayad sa abogado, ang mga gastusin sa araw-araw, unti-unting nababawasan ang perang nailigtas niya. Hindi siya pwedeng umasa lang dito. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Isang gabi, habang hindi makatulog, pumunta siya sa kusina. Binuksan niya ang ref, walang ganang tumingin sa mga laman nito. At doon, nakita niya ang isang tray ng itlog, isang blok ng mantikilya, at isang pakete ng harina. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina noon. Kapag malungkot ka, mag-bake ka. Ang paggawa ng isang bagay na matamis ay nagpapaalala sa iyo na kaya mo pa ring lumikha ng kabutihan. Kinuha niya ang mga sangkap. Sa unay alanganin pa ang kanyang mga kamay, ngunit unti-unti, bumalik ang dating sanay. Ang tunog ng mixer, ang amoy ng natutunaw na tsokolate, ang paghalo ng mga sangkap, lahat ng yon ay naging isang uri ng therapy. Sa loob ng ilang oras, nakalimutan niya ang mga abogado. Si Rocco, si Serafina. Sa kusina, siya ang may kontrol. Ang resulta, isang perpektong chocolate cake. Kinabukasan, pinicturan niya ito at, sa lakas ng loob, ipinost sa kanyang personal na social media account. Gawa mula sa puso. Kung may gusto pong umorder, mag-message lang po. Ilang minuto ng katahimikan. Naisip niyang burahin na lang ito dahil sa hiya. Ngunit bigla, isang notification, isang order, tapos isa pa at isa pa. Mga dating kaibigan, mga kamag-anak, mga kakilala. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Liana. Sa simpleng ting ng notification, nabuhayan siya ng loob. Hindi lang pala siya basta asawa ni Rocco. May silbi siya, may kakayahan, dahil ayaw niyang manatili sa bahay na puno ng masasakit na alaala. Ginawa niyang opisina ang isang sulok ng Kape Kanlungan, isang maliit at tahimik na coffee shop sa bayan. Amoy kape at lumang libro ang paligid. Dito, habang humihigop ng mainit na tsokolate, inaayos niya ang mga order at tinutuos ang kanyang maliit na kita. Maliit lang ito kumpara sa perang nawala. Pero ito ay kanya. Pinaghirapan niya. Walang halong panloloko. Ito ang kanyang kanlungan sa gitna ng bagyo. Sa gitna ng kanyang pag-aayos ng listahan, biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Attorney Kaylan. Agad na kumabog ang kanyang dibdib. May masama na namang balita? May bagong demanda? Hello, Attorney? Sagot niya. Pilit na pinatatatag ang boses. Lia, nasaan ka ngayon? Mabilis at seryoso ang boses ni Kaylan. Iba ito sa karaniwang kalmado niyang tono. May halong pagmamadali. Nasa Kape Kanlungan ako. Bakit? May problema ba sa kaso? Tanong ni Liana. Mahigpit na napahawak sa gilid ng mesa. Makinig ka ng mabuti, sabi ni Kaylan. At narinig ni Liana ang pagaspas ng mga papel sa background. Tila nagbubuklat ito ng mga dokumento ng mabilisan. May nahanap ako. Naghukay ako tungkol sa Monte Claro Group of Companies dahil nagtataka ako kung bakit desperado silang makuha ang pera mo. Lia, hindi ito simpleng affair lang. Kumunot ang noo ni Liana. Anong ibig mong sabihin? Bankrupt na sila, Lia. Baon sa utang ang pamilya ni Serafina. Matagal na silang lugi. Paliwanag ni Kaylan. At yung loan na pinapirmahan sa'yo ni Rocco, yung milyon-milyong pisong isinangla niya sa bahay ninyo gamit ang pekeng pirma mo, na-trace ko ang money trail kanina lang.
Nanlamig ang buong katawan ni Liana. Tila tumigil ang ikot ng mundo sa loob ng coffee shop. Hindi kay Rocco napunta ang pera. Pagpapatuloy ni Kaylan, ang bawat salita ay may bigat. Diretso itong pumasok sa account ng kumpanya ng tatay ni Serafina. Ginamit kanila, Lia, ang buong relasyon nila. Ang pagpapapirma sa'yo. Planado ang lahat para saluhin mo ang pagbagsak ng pamilya niya. Nabitawan ni Liana ang ballpen na hawak niya. Hindi ito pag-ibig. Hindi ito simpleng kataksilan. Ito ay isang bitag. At matagal na pala siyang nahulog dito nang hindi niya namamalayan. 2:00 na ng madaling araw. Tahimik ang buong syudad. Pero sa loob ng maliit na opisina ni Attorney Kaylan Argos, gising na gising ang diwa ng katarungan. Napapaligiran siya ng mga nagkalat na papeles, tasa ng kape na kanina pa malamig, at ang liwanag na nagmumula sa kanyang laptop screen. Ilang oras na niyang sinusuri ang financial records ng Monte Claro Group of Companies. May kutob siya at bilang isang abogado, natutunan niyang huwag kailanman balewalain ang kanyang gut feel. Masyadong malinis. Bulong ni Kaylan sa sarili habang tinitingnan ang annual report ng kumpanya. Masyadong perpekto ang press releases nila. Pero ang mga numero ay hindi marunong magsinungaling kung marunong kang tumingin. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang lumang kaibigan na nagtatrabaho sa SEs. Alam niyang alanganing oras na, pero emergency ito. KL, ano ba? Tulog na ang mga tao. Sagot ng boses sa kabilang linya, halatang inaantok pa. Sorry pare, pero kailangan ko ng kumpirmasyon. Mabilis na sabi ni Kaylan. Yung Monte Claro Group, totoo bang may pending cases sila sa inyo? Napabuntong hininga ang kausap. KL, off the record to ah. Lubog sila. 3 years nang in the red ang operations nila. Maraming creditors ang naghahabol. Sa katunayan, last month, muntik na silang i-foreclose ng bangko. Pero bigla silang nakabayad ng partial payment kaya na-extend. Napangisi si Kaylan ng mapait. Kailan sila nagbayad? October 17 ba? Teka, sandali. May tinipa sa computer ang nasa kabilang linya. Oo, October 17. Paano mo nalaman? Dahil nung October 15, inilabas ang pera mula sa Luan na ipinangalan kay Liana. Sagot ni Kaylan, humihigpit ang hawak sa telepono. Nagpasalamat siya at ibinaba ang tawag. Tumutugma ang lahat. Kinuha niya ang chronology of events na isinulat niya sa whiteboard. October 1. Monte Claro receives final demand letter from creditors. October 10, Rocco forges Liana's signature. October 15, bank releases 15 million pesos loan to Rocco. October 17, Monte Claro pays 15 million pesos to creditors. Malinaw pa sa sikat ng araw. Hindi si Rocco ang mastermind. Siya lang ang gatasan. Ang tunay na mandaragit ay si Serafina at ang pamilya nito. Ginamit nila ang kahinaan at ambisyon ni Rocco para iligtas ang sarili nilang balat. Pero kailangan niya ng smoking gun. Ebidensya na magdidiin kay Serafina na alam niya ang tungkol sa forgery. Binuksan muli ni Kaylan ang hard drive na nakuha ni Liana mula sa opisina ni Rocco. Buti na lang at hindi gaanong maalam sa tech security si Rocco. Nakasync ang email nito sa laptop. Isa-isang binasa ni Kaylan ang mga email exchange ni Rocco at Serafina. Puro matatamis na salita. Mahal. Babe. Forever. Nakakasuka. Hanggang sa makita niya ang isang email na may petsang 2 araw bago ang pagnanakaw. From Serafina Monteclaro to Rocco Sandigan. Subject, do it now. Binuksan ito ni Kaylan. At habang binabasa niya ang laman, naramdaman niya ang matinding galit na umakyat sa kanyang dibdib para kay Liana. Ang nakasulat sa email, Rocco, stop being a coward. Dad is furious. We need the money by Friday or we lose everything. Pirmahan mo na yung mga papeles. Tanga si Liana.
Hindi niya yan mapapansin. She trusts you blindly. Just do it for us. Once we get the money and fly to Canada, we can finally be free. Akala ni Kaylan ay iyon na ang pinakamasahol. Pero nag-scroll pa siya pababa. May pahabol na mensahe si Serafina sa ilalim. And don't worry about her chasing us. I already talked to my lawyer friend. Once we leave, we'll file cases against her here. Make sure she's buried in debt and lawsuits so she can't follow us. Wasakin mo siya bago tayo umalis. Napapikit si Kaylan. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa galit. Hindi lang nila ninakawan si Liana. Planado nilang patayin ang kinabukasan nito para hindi ito makapanlaban. Napakademonyo. Agad niyang na-print ang email. Ito ang alas nila. Ito ang papatay sa kaso ni Rocco at Serafina. Kinuha niya ang kanyang telepono para tawagan si Liana, pero natigilan siya. Masyado pang maaga. At alam niyang sa sandaling malaman ni Liana ito, madudurog na naman ang puso nito. Pero kailangan niyang malaman dahil ang babaeng akala nila ay tanga at madaling sirain, ay may kakampi na ngayon na handang ibuwis ang lahat para sa katarungan. Maganda ang gising ni Liana. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang linggo, nakaramdam siya ng gaan sa kanyang dibdib. Ang kanyang online bakery, ang Hiraya Sweets, ay dagsa sa order. May 3 bagong deliveries siya ngayong umaga. Nakangiti siyang nagbukas ng kanyang laptop para i-check ang kanyang business page. Inaasahan niya ang mga mensahe ng pasasalamat mula sa mga customer. Pero pagkabukas pa lang ng notification bell, nawala ang kanyang ngiti. Hindi thank you. Hindi ang sarap. Puro galit. Puro panghuhusga. Ang kapal ng mukha mong magbenta ng cake gamit ang perang ninakaw mo sa asawa mo. Gold digger! Kawawa naman si Sir Rocco. Nagpakahirap sa ibang bansa, tapos niloloko mo lang pala. Boycotter natin to. Kabit daw yan. Nanginig ang mga kamay ni Liana. Pumilis ang tibok ng puso niya na parang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Ano to? Anong nangyayari? May nagtag sa kanya sa isang viral post. Isang dummy account ang naglabas ng kwento. Isang baluktot na kwento. Ayon sa post, si Liana daw ang naglustay ng pera ng kumpanya ni Rocco na siya ang may lalaki at pinalabas lang niyang biktima siya para makuha ang simpatiya ng tao. Kalakip nito ang mga edited photos na nagmumukhang may kasama siyang ibang lalaki sa coffee shop. Si Kaylan na pinalabas nilang kabit niya. Diyos ko! Bulong ni Liana. Nanlabo ang paningin niya sa mga luha. Lumabas siya ng bahay para huminga ng hangin. Pero pagtapak niya sa gate, nakita niya ang mga kapitbahay na nagkukumpulan. Nang makita siya, bigla silang tumahimik at nag-iwas ng tingin. Ang iba ay pasimpleng nagbulungan. Ang mga dating namangiti at bati, napalitan ng mapanghusgang mga mata. Pakiramdam ni Liana ay hubad siya sa gitna ng maraming tao. Ang kahihiyan ay parang kumukulong tubig na ibinuhos sa kanya. Bumalik siya sa loob, nanginginig. Gusto niyang sumigaw, ipagtanggol ang sarili. Pero paano mo lalabanan ang isang kasinungalingan na kumalat na parang wildfire? Maya-maya, may tumigil na motor sa tapat ng bahay. Hindi delivery rider, isang lalaking naka-uniforme, court process server. Lumabas si Liana, mabigat ang bawat hakbang. Kayo po ba si Mrs. Liana Sandigan? Tanong ng lalaki. Walang emosyon. Oo po. May summon po kayo. Pakipirmahan na lang po dito. Inabot sa kanya ang isang makapal na dokumento. Nang basahin niya ang pamagat, parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Qualified theft and estafa. Nagsampa ng kaso ang kumpanya ng mga Monteclaro laban sa kanya. Inaakusahan siya na siya ang pumalsipikan ng mga dokumento para nakawin ang loan proceeds. Binaliktad nila ang lahat. Ang pirma niya na ginaya nila, ngayon ay ginagamit nila bilang ebidensya na siya ang may pakana ng lahat. Napaupo si Liana sa sahig ng kanyang sala. Hawak ang papel. Napahagulgol siya. Paano nila nagagawang maging ganito kasama? Wala na nga silang itinira sa kanya.
Ngayon pati ang dangal at kalayaan niya ay gusto nilang kuhanin. Biglang tumunog ulit ang kanyang telepono. Isang text message mula sa bangko. Notification. Your property located at address is now subject to provisional asset freezing due to the pending litigation case filed by Silangan Holdings and Monte Claro Group. Napatingin si Liana sa paligid ng kanyang bahay, ang mga dingding na saksi sa kanyang mga pangarap, ang kusina kung saan siya nagsisimulang bumangon, ang bahay na tinitirhan niya, ang nag-iisang bubong sa ulo niya, ay kukuhanin na rin nila. Wala na. Tapos na. Nanalo na sila. Sa gitna ng katahimikan ng bahay na malapit nang mawala sa kanya, niyakap ni Liana ang kanyang sarili at humingi ng tawad sa Diyos dahil sa sandaling iyon. Gusto na niyang sumuko. Madilim ang buong bahay, nakasara ang mga kurtina, tila ayaw papasukin ni Liana ang kahit katiting na liwanag ng araw. Nakaupo siya sa sulok ng sofa, yakap ang kanyang mga tuhod, ang mga mata niya ay mugto, tuyo na ang luha dahil sa magdamag na pag-iyak. Sa harap niya sa lamesa, nakapatong ang summons ng korte at ang notice mula sa bangko. 2 papel na nagsasabing tapos na ang buhay niya. Anak! Malumanay na tawag ni Yaya Ginhawa, dala nito ang isang mangkok ng mainit na lugaw. Kahit konti lang, kumain ka naman. Paano ka lalaban kung manghihina ka? Tumingin si Liana sa matanda. Ang mga matay walang buhay. Yaya, wala na akong lakas. Kinuha na nila ang lahat. Ang pangalan ko, ang dangal ko, ang bahay na to. Baka pati ikaw, hindi ko na mapapasweldo sa susunod na buwan. Huwag mo akong intindihin. Mabilis na sagot ni Ginhawa, hinaplos ang buhok ni Liana. Hindi ako aalis. Dito lang ako. Pero hindi ako papayag na magpatalo ka sa mga demonyong yon. Bago pa makasagot si Liana, bumukas ang pinto. Pumasok si Kaylan. Humahangos at basang-basa ng ulan. Hindi siya kumatok. Hindi ito ang oras para sa kortes si Yaya. Lia, tumayo ka dyan. Utos ni Kaylan. Ang boses niya ay hindi malambing. Ito ay matigas. Puno ng urgency. Kaylan, please, iwan niyo muna ako. Mahinang pakiusap ni Liana. Natalo na ako. Gusto ko na lang magpahinga. Lumapit si Kaylan at ibinagsak ang isang piraso ng papel sa lamesa sa tabi ng mga demanda. Hindi ka natalo dahil mahina ka, Lia. Natalo ka dahil hindi mo alam kung ano talaga ang kalaban mo. Mariing sabi ni Kaylan. Basahin mo yan. Dahan-dahang kinuha ni Liana ang papel. Isang printout ng email. Nagsimula siyang magbasa. Sa unang pangungusap pa lang, kumabog na ang dibdib niya. Rocco, stop being a coward. Tanga si Liana. She trusts you blindly. Ang mga salita ay parang sampal sa kanyang muka. Tanga. Iyon ang tingin nila sa kanya. Isang gamit na pwedeng itapon kapag hindi na kailangan. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa hanggang sa huling parte. Wasakin mo siya bago tayo umalis. Nabitawan ni Liana ang papel. Ang lungkot na nararamdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas mainit, mas matalim, galit. Hindi ito tadhana, hindi ito malas, ito ay kasamaan. Pinagplanuhan nilang sirain siya. Pinagtawanan nila ang pagmamahal niya. Tumingala siya kay Kaylan. Alam nila, alam ni Serafina na pineke ni Rocco ang pirma ko? Siya ang nag-utos, Lia, sagot ni Kaylan. Lumambot ang boses nang makita ang pagbabago sa ekspresyon ni Liana. Ginamit ka nila para saluhin ang utang ng pamilya niya. Hindi ka kriminal. Biktima ka ng isang sindikato. At ang papel na yan ang magpapakulong sa kanila. Tumayo si Liana. Pinunasan niya ang kanyang pisngi. Wala nang luhang natira. Ang nandoon na lang ay apoy. Kinuha niya ang mangkok ng lugaw na dinala ni Yaya Ginhawa at sumubo. 1, 2, 3. Kailangan niyang kumain. Kailangan niyang lumakas. Yaya, sabi ni Liana, ang boses ay matatag na.
Pakihanda ang isusuot ko. May pupuntahan tayo. Saan, anak? Tanong ni Ginhawa na may halong tuwa sa mukha. Sa piskalya, sagot ni Liana, sabay tingin kay Kaylan. Tatapusin natin to. Ngumiti si Kaylan. Ito ang Lianang hinihintay niya. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang tumunog ang cellphone ni Kaylan. Unknown number. Sinagot niya ito. Hello? Tumahimik ang buong kwarto habang nakikinig si Kaylan. Nakita ni Liana ang paglaki ng mga mata ng abogado. Talaga? Sigurado ka ba dyan? Tanong ni Kaylan sa kausap. Sige, pupuntahan kita ngayon din. Huwag kang aalis dyan. Delikado ang buhay mo. Ibinaba ni Kaylan ang telepono at tumingin kay Liana. Ang mukha niya ay puno ng excitement at kaba. Sino yon? Tanong ni Liana. Dating accountant ng mga Monteclaro. Sagot ni Kaylan. Tinanggal siya sa trabaho dahil ayaw niyang makisama sa pagluluto ng libro. Hawak niya ang orihinal na ledger. Gusto niyang tumestigo. Malamig ang simoy ng aircon sa loob ng prosecutor's office, pero tagaktak ang pawis sa noo ni Rocco. Sa kabilang banda ng mahabang mesa, nakaupo si Serafina Monteclaro. Taas noo, elegante, at tila nandidiri sa paligid. Para sa kanya, ang pagpunta sa piskalya ay isang abala na hindi nararapat sa isang tulad niya. Nasa gitna si Liana, tahimik. Hindi siya yumuko. Hindi siya umiwas ng tingin. Kung noon ay nanginginig siya sa takot, ngayon ay tuwid ang kanyang likod. Katabi niya si Kaylan na payapang nag-aayos ng kanilang mga dokumento. Magsimula na tayo, sabi ng piskal. Isang matandang lalaki na mukhang pagod na sa dami ng kasong hawak niya. Unang nagsalita ang abogado ni Serafina. Matapang, mayabang. Piskal, panimula nito, sabay turo kay Liana. Malinaw ang ebidensya. Pinalsipikan ng babaeng yan ang mga dokumento para makuha ang loan proceeds. Tapos ngayon, pinalalabas niyang biktima siya? Ito ay isang kaso ng qualified theft at estafa. Dapat siyang makulong. Tumingin si Liana kay Rocco. Nakayuko ito. Hindi makatingin sa kanya ng diretso. Alam ni Liana na sa loob-loob ng asawa niya, kinakain na ito ng takot. May sasabihin ba ang kampo ng akusado? Tanong ng piskal. Tumayo si Kaylan. Hindi siya sumigaw. Ang boses niya ay mahinahon, pero puno ng awtoridad. Wala kaming sasabihin, piskal, sagot ni Kaylan. Pero may ipapakita kami. Inilabas ni Kaylan ang isang brown envelope. Mula rito, kinuha niya ang printout ng email at inilapag sa harap ng piskal. Ito po ay isang email exchange sa pagitan nina Mr. Rocco Sandigan at Miss Serafina Monteclaro. 2 araw bago naganap ang sinasabing pagnanakaw. Kumunot ang noo ni Serafina. Napatingin siya kay Rocco na nanlalaki ang mga mata. Binasa ng piskal ang papel. Habang tumatagal, lalong kumukunot ang kanyang noo at tumataas ang kilay. Tumingin siya kay Serafina, tapos kay Rocco at huli kay Liana. Sinasabi dito, basa ng piskal, na ikaw, Miss Monteclaro, ang nag-utos kay Mr. Sandigan na pirmahan ang mga papel dahil kailangan ng pamilya niyo ng pera? Peke yan! Sigaw agad ni Serafina, na wala ang poise. Gawa-gawa lang nila yan. May digital footprint po yan, Fiscal. Mabilis na sagot ni Kaylan. Authenticated ng aming IT forensics team. Pero kung hindi po yon sapat, tumingin si Kaylan sa pinto. Pwede po bang ipasok ang aming witness? Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking may edad na. Simple ang suot at may dalang makapal na ledger. Napasinghap si Serafina. Mr. Dizon? Si Mr. Dizon ang dating chief accountant ng Monteclaro Group. Umupo ito sa tabi ni Kaylan at nanumpa. Sabihin mo ang totoo, Mr. Dizon. Utos ni Kaylan. Saan napunta ang 15 milyong piso na loan proceeds mula sa account ng mag-asawang Sandigan? Huminga ng malalim si Mr. Dizon at tumingin ng diretso kay Serafina.
Hindi po kay Mrs. Liana napunta. Idiniretso po iyon sa personal account ng ama ni Serafina para bayaran ang utang nila sa supplier. Heto po ang bank transfer records at heto po ang ledger na nagpapatunay na bankrupt na ang kumpanya nila. Katahimikan, nakakabinging katahimikan. Biglang tumayo si Serafina, namumula sa galit. Sinungaling! Binayaran ka nila, no? Rocco, magsalita ka. Sabihin mo sa kanila na ikaw ang may gawa nito. Wala akong alam dito. Natigilan si Rocco. Tumingin siya kay Serafina, ang babaeng pinagpalitan niya sa kanyang asawa, ang babaeng pinangakuan siya ng langit. Ngayon ay tinutulak siya sa impyerno para iligtas ang sarili. Sa sandaling iyon, napuno ang salop ni Rocco. Ako? Sigaw ni Rocco. Tumayo at hinarap si Serafina. Ako pa ang ilalaglag mo? Ikaw ang nagmakaawa sa akin. Sabi mo, papatayin ka ng tatay mo kapag hindi tayo nakabigay ng pera. Sabi mo, mahal mo ako. Shut up, you idiot! Sigaw pabalik ni Serafina. Hindi ako mananahimik. Binalingan ni Rocco ang piskal, nanginginig at halos maiyak. Piskal, totoo po lahat. Siya ang utak nito. Siya ang nagplano na nakawin ng pera at isisi kay Liana. May recording ako ng mga tawag namin. Nasa cellphone ko. Nagkagulo sa loob ng opisina. Nagtuturuan at nagmumurahan ang dating magkasintahan habang pinapanood sila ni Liana. Tiningnan ni Liana ang 2 taong sumira sa buhay niya. Nakikita niya ngayon kung gaano sila kaliit. Kung gaano sila kapangit. Wala siyang naramdamang awa. Ang naramdaman lang niya ay ang pagluwag ng tali na nakapulupot sa leeg niya ng matagal na panahon. Inespus ng piskal ang kanyang gavel sa mesa para patigilin ang gulo. Order! Order! Tumahimik ang lahat, pero ang matatalim na tinginan ni Rocco at Serafina ay nagpapatuloy. Huminga ng malalim ang piskal at tumingin kay Liana. Sa mga mata nito, nakita ni Liana ang isang bagay na matagal na niyang ipinagdarasal. Respeto at hustisya. Dahil sa mga bagong ebidensya at sa admission ni Mr. Sandigan, seryosong sabi ng piskal, irerekomenda ko ang agarang pagbasura sa kasong qualified theft at estafa laban kay Mrs. Liana Sandigan. Napapikit si Liana at napahawak sa kamay ni Kailan. Salamat, Diyos ko. At sa halip, pagpapatuloy ng piskal habang masama ang tingin kina Rocco at Serafina, ipapasa ko ang resolusyon para sampahan kayong dalawa, Rocco Sandigan at Serafina Monteclaro, ng kasong estafa through falsification of public documents at syndicated estafa. Non-bailable offense. Namutla si Serafina, napaupo si Rocco. Non-bailable, walang piyansa, kulong agad. Tumayo si Liana. Tapos na ang laban dito. Humarap siya kay Rocco sa huling pagkakataon. Liana! Tawag ni Rocco. Puno ng pagsisisi ang boses. Akmang hahawakan ng kamay niya. Patawarin mo ako. Mahal. Nagkamali ako. Umatras si Liana. Wala na akong asawa, Rocco. Ang natitira na lang sa'yo ay ang mga desisyon mo. Tumalikod siya at naglakad palabas ng pinto. Kasunod si Kailan. Paglabas nila ng building, sinalubong sila ng sikat ng araw. Napakaliwanag, napakainit. Huminga ng malalim si Liana. Amoy kalayaan. Ngunit bago pa man sila tuluyang makapagdiwang, napansin ni Liana ang isang itim na kotse na nakaparada sa di kalayuan. Bumukas ang bintana sa likod. Isang matandang lalaki ang nakatingin sa kanila ng masama. Ang ama ni Serafina, ang tunay na pinuno ng Monteclaro. At sa tingin nito, mukhang hindi pa tapos ang lahat. Lumipas ang 6 na buwan. Mabilis na nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga balita sa telebisyon at social media na dati ay puno ng paninira kay Liana, ngayon ay laman ang pagbagsak ng imperyo ng mga Monteclaro. Walang nagawa ang masamang tingin ng ama ni Serafina. Sa harap ng matibay na ebidensya at galit ng publiko, bumagsak ang kanilang kumpanya. Ang mga creditor
ay nagunahan sa pagbawi ng kanilang assets. Si Serafina at Rocco, parehong nakakulong habang dinidinig ang kasong syndicated estafa. Walang piyansa, walang lusot. Pero para kay Liana, ang balitang iyon ay ingay na lamang sa background. Hindi na niya ito inuubos ng oras. May mas mahalaga siyang pinagkakaabalahan. Sa tapat ng dating kape kanlungan, nakatayo ngayon ang isang bagong signboard na gawa sa kahoy. May nakapintang araw at trigo. Hiraya Bakery by Leah. Ang dating tahimik na coffee shop ay puno na ngayon ng buhay. Ang amoy ng kapeng barako ay humahalo sa tamis ng bagong lutong tinapay at vanila. Puno ang mga mesa ng mga customer, mga estudyante, mga nagtatrabaho, at mga pamilyang nag-e-enjoy sa kanilang merienda. Nasa counter si Liana, abala sa pag-aayos ng display ng kanyang famous chocolate cake. Ang cake na nagsimula ng lahat. Iba na ang aura niya ngayon. Wala na ang Liana na laging nakayuko at takot. Ang Liana ngayon ay nagniningning. May ngiti sa labi na abot hanggang sa kanyang mga mata. Ma'am Leah, fully booked na po ang orders natin para sa Pasko. Masayang balita ni Yaya Ginhawa na ngayon ay tumutulong na rin sa cashier. Naka-apron ito at mukhang bumata ng 10 taon dahil sa saya. Salamat, Naiwawa, sagot ni Liana. Isara na natin ang listahan para hindi tayo mahirapan. Quality over quantity pa rin tayo. Tumunog ang chimes sa pinto. Ting! Pumasok ang isang pamilyar na bulto. Si Kaylan. Naka-casual na polo shirt lang ito. Hindi ang usual na barong o coat and tie. May dala itong isang maliit na paso ng halaman. Sunflower. Attorney, napadaan ka. Bati ni Liana. Pinunasan ang kanyang kamay sa apron at lumabas ng counter. Wala na tayo sa korte, Lia. Kael na lang. Nakangiting sagot nito. Iniabot niya ang paso. Para sa grand opening sana to. Kaso na-late ako ng ilang linggo. Happy first month anniversary sa Hiraya. Salamat, Kael. Tinanggap ni Liana ang halaman. Tamang-tama. Mahilig sa araw ang sunflower. Parang ako ngayon. Umupo sila sa isang bakanting mesa sa labas kung saan presko ang hangin. May dala pa akong isa, sabi ni Kaylan, at naging seryoso ng kaunti ang mukha niya. Kinuha niya ang isang brown envelope mula sa kanyang bag at iniabot kay Liana. Alam na ni Liana kung ano ito. Binuksan niya ang envelope. Decree of Annulment, Final and Executory, at ang titulo ng bahay, nakapangalan na ulit ng buo sa kanya. Napahawak si Liana sa papel, ito na ang huling pahina ng madilim niyang nakaraan. Wala na siyang kaugnayan kay Rocco, malaya na siya sa batas, at malaya na rin ang puso niya. Tapos na talaga, bulong ni Liana. Tapos na ang hirap, sagot ni Kaylan. Tinitigan siya nito nang may halong paghanga. Pero ang kwento mo, Lia, nagsisimula pa lang. Anong ibig mong sabihin? May kinuha ulit si Kaylan sa bag. Isang magandang imbitasyon na kulay lila. Galing ito sa kababaihan para sa Pagbangon Foundation, paliwanag ni Kaylan. Isa silang malaking organisasyon na tumutulong sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso at panloloko. Nabalitaan nila ang kaso mo, ang tapang mo. Gusto kanilang kunin bilang keynote speaker sa kanilang annual gala sa susunod na linggo. Natigilan si Liana. Ako? Magsasalita? Kael? Panadero lang ako. Hindi ako sanay sa entablado. Hindi ka lang panadero, Lia? Mariing sabi ni Kaylan. Hinawakan ito ng marahan ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Isang hawak na nagpapahiwatig ng suporta, hindi pamimilit. Isa kang survivor. At maraming babae diyan ang nasa sitwasyon mo noon. Takot. Walang alam. Akala nila, wala silang choice. Kailangan nilang marinig na posible palang lumaban. Kailangan nilang marinig ang boses mo. Tinitigan ni Liana ang imbitasyon. Ang makintab na papel ay tila sumasalamin sa kanyang mukha. Handa na ba siya? Kaya na ba niyang balikan ang sakit, hindi para iyakan,
kundi para gawing aral para sa iba. Tumingin siya sa loob ng bakery. Nakita niya si Yaya Ginhawa na tumatawa kasama ang mga customer. Nakita niya ang bunga ng kanyang pagsisikap. Huminga siya ng malalim. Ang takot ay nandoon pa rin, pero mas malaki na ang kanyang puso kaysa sa kanyang takot. Nakakasilaw ang mga ilaw sa entablado. Mula sa backstage, rinig na rinig ni Liana ang ugong ng mahigit 500 kababaihan. Sa loob ng Grand Ballroom, malamig ang kanyang mga kamay. Napahawak siya sa laylayan ng kanyang bestida, isang simpleng puting damit na sumisimbolo sa kanyang bagong simula. "Hinga lang anak," bulong ni Yaya Ginhawa habang inaayos ang buhok ni Liana. "Ang ganda-ganda mo, para kang anghel." Kinakabahan ako. "Nay," pag-amin ni Liana, "sino ba naman ako para pakinggan nila? Isang babaeng niloko ng asawa. Marami namang ganoong kwento." Lumapit si Kaylan. Gwapo ito sa kanyang formal na suot, pero ang mga mata niya ay nakatuon lang kay Liana. "Hindi ka nila papakinggan dahil niloko ka, Lia," sabi ni Kaylan ng seryoso. "Papakinggan ka nila dahil hindi ka nagpatalo. Iyon ang kwentong kailangan nila." Tinawag na ng host ang kanyang pangalan. "Please welcome Miss Liana Silayan." Huminga ng malalim si Liana. Isang hakbang, 2 hakbang, hanggang sa nasa gitna na siya ng liwanag. Katahimikan. Nakatingin ang lahat sa kanya. Lumapit siya sa mikropono. Sa unang sandali, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang tuhod. Pero nang makita niya ang isang babae sa unahan, isang ginang na may matang mugto at mukhang pagod na pagod, biglang nawala ang kanyang kaba. Nakita niya ang sarili niya sa babaeng iyon. "Magandang gabi po," panimula ni Liana. Ang boses niya ay mahina sa simula, pero unti-unting tumatatag. "Noong nakaraang taon, akala ko tapos na ang buhay ko." Pagpapatuloy niya, "Nakatayo ako sa isang bangko, hawak ang huling pera na meron ako, habang ang taong pinakamamahal ko ay nasa ibang bansa, kasama ang iba. Pakiramdam ko noon, wala akong halaga, na isa lang akong tanga na naniwala sa forever." May ilang napasinghap sa audience, may mga tumango. Lumaki ako sa paniniwala na ang isang mabuting asawa ay matiisin, na ang babae ang ilaw ng tahanan, kaya dapat siyang magbigay ng liwanag kahit nauubos na ang sarili niyang langis. Ibinigay ko ang lahat kay Rocco, ang pangarap ko, ang tiwala ko, ang buong pagkatao ko. Kaya noong iniwan niya ako, wala nang natira sa akin. Tumigil sandali si Liana. Pinigilan niya ang luhang nagbabadyang tumulo. Hindi ito iyak ng lungkot, kundi ng paglaya. "Pero doon ako nagkamali," sabi niya ng may diin. "Dahil sa gitna ng dilim, nung wala na akong matakbuhan, may natuklasan ako. Isang bagay na hindi kayang nakawin ng kahit sinong asawa, ng kahit anong loan shark, o ng kahit sinong kabit." Tumingin siya sa bawat sulok ng ballroom. Natuklasan ko ang sarili ko. Natuklasan ko na marunong pala akong lumaban, na kaya kong magtayo ng negosyo mula sa wala, na kaya kong ipagtanggol ang sarili ko sa korte, at higit sa lahat, na hindi ko kailangan ng lalaki para maging buo ako. Nakita niya si Yaya Ginhawa na nagpupunas ng luha sa gilid ng stage. Si Kaylan ay nakangiti, puno ng pride. Sa mga nandito ngayon na pakiramdam ay nasa dulo na ng lubid. Huwag kayong bumitaw. Habilin ni Liana. Huwag niyong hayaan na ang kwento ninyo ay tapusin ng ibang tao. Kayo ang may hawak ng pluma. Kayo ang bida sa buhay ninyo. Ang pagkadapa ay hindi katapusan. Ito ay pagkakataon para tumayo ng mas matangkad kaysa dati. Ako si Liana Silayan. Nasaktan, niloko, pero bumangon. At ngayon, masaya at malaya. Pagkatapos ng kanyang huling salita, may ilang sandaling katahimikan. At pagkatapos, sumabog ang palakpakan, isang standing ovation. Nakita ni Liana ang mga babaeng nagpupunas ng luha, tumatango at pumapalakpak.
Pagbaba niya ng entablado, hindi siya agad nakabalik sa backstage. Nilapitan siya ng mga tao. Salamat, Miss Liana. Kailangan ko yon. Dahil sa'yo, maglalakas loob na akong hiwalayan ng nananakit sa akin. Isa kang inspirasyon. Ang bawat yakap, bawat salamat, ay nagpatibay sa puso ni Liana. Nang makalabas na siya sa wakas, sinalubong siya ni Kaylan. Wala itong sinabi. Niyakap lang siya nito ng mahigpit. Isang yakap ng paghanga at respeto. Ang galing mo! Bulong ni Kaylan. Kumalas si Liana at tumingin sa langit. Maliwanag ang buwan, tahimik ang gabi. Dati, ang katahimikan ay nakakatakot para sa kanya dahil ibig sabihin nito ay nag-iisa siya. Pero ngayon, ang katahimikan ay kapayapaan. Napangiti siya ng payapa. Ito pala ang pakiramdam. Ito pala ang pakiramdam kapag nahanap mo na ang taong matagal mo nang hinahanap, ang iyong sarili. Hapon na sa lungsod ng Pag-asa. Ang Hiraya Bakery by Lia ay puno ng halimuyak ng vanila, mantikilya, at bagong hangong tinapay. Pero mas nangingibabaw ngayon ang tawanan. Nasa gitna ng kitchen area si Liana. Hindi siya naka-uniforme ng boss, kundi naka-apron na puno ng harina. Sa harap niya ay 10 kababaihan, mga nanay, mga estudyante, at ilang tulad niya na dumaan din sa matinding pagsubok. Ito ang kanyang weekend workshop, ang kanyang paraan ng pagbabahagi ng biyaya. Huwag kayong matakot magkamali, nakangiting sabi ni Liana habang tinuturuan silang magmasa ng dough. Ganyan talaga sa umpisa. Malagkit, magulo, mahirap hulmahin. Pero kapag pinagtiyagaan nyo, magiging maganda ang kalalabasan. Tila may ibang kahulugan ang kanyang mga sinabi. Tumango ang mga estudyante niya. Naiintindihan ang leksyon hindi lang sa paggawa ng tinapay, kundi sa buhay. Sa isang sulok ng bakery, nakaupo si Kaylan. Kanina pa ito naroon, hindi siya nanggugulo. Tahimik lang siyang humihigop ng kape, habang pinapanood si Liana na nagtuturo. Ang mga mata niya ay hindi puno ng awa gaya noong una silang magkita, kundi ng purong paghanga. Nang matapos ang klase, isa-isang nagpaalam ang mga estudyante. Puro pasasalamat, puro yakap. Nang sila na lang ang naiwan, tinanggal ni Liana ang kanyang apron at lumapit kay Kaylan. May dala siyang platito na may lamang bagong luto na cinnamon roll. Kanina ka pa dyan, hindi ka ba naiinip? Tanong ni Liana, umuupo sa tapat nito. Hindi kailanman, sagot ni Kaylan, sabay abot ng tissue para punasan ng kaunting harina sa pisngi ni Liana. Masarap kang panoorin, Lia. Ang layo na ng narating mo. Napangiti si Liana. Tumingin siya sa paligid ng kanyang bakery. Ang mga dingding na pininturahan niya, ang mga mesa na pinili niya, ang amoy ng tagumpay. Salamat, Kael. Kung hindi dahil sa tulong mo, ako lang ang nagturo ng daan, Lia. Putol ni Kaylan. Pero ikaw ang naglakad. Ikaw ang lumaban. Tumahimik sila sandali. Isang komportableng katahimikan. Walang pressure, walang pagmamadali. Alam ni Liana na espesyal si Kaylan sa kanya. Siya ang kaibigan na naging sandigan niya noong gumuho ang mundo niya. Pero sa ngayon, sapat na ito. Ang kape, ang kwentuhan, ang presensya ng isa't isa. Hindi niya kailangang magmadali sa bagong relasyon. Buo na siya. At kung magmamahal man siya muli, iyon ay dahil gusto niya, hindi dahil kailangan niya. Anong plano mo bukas? Tanong ni Kaylan. Magpapahinga, sagot ni Liana. Pupunta ako sa dagat. Mag-isa. Gusto ko lang pakinggan ang alon. Gusto mo ba ng kasama? Alanganing tanong ni Kaylan. Tinitigan siya ni Liana at isang matamis na ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pwede naman. Basta ikaw ang taya sa lunch. Nagtawanan sila. Ang tawa ni Liana ay magaan. Walang bahid ng pait. Nang magsimula ng lumubog ang araw, tumayo si Liana para isara ang pinto ng bakery. Bago niya tuluyang patayin ang ilaw, napatingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng pinto. Wala na ang babaeng umiiyak sa airport.
Wala na ang babaeng nanginginig sa takot sa loob ng bangko. Ang nakikita niya ay isang babaeng may peklat pero maganda. Isang babaeng dumanas ng unos pero nanatiling nakatayo. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, damang-dama ang payapang tibok ng kanyang puso. Ang akala niya noon, ang pag-alis ni Rocco ay katapusan ng kanyang kwento. Pero habang nakatingin siya sa kulay kahel na langit ng bagong dapit hapon, alam na niya ang totoo. Ang lahat ng nangyari ay hindi katapusan. Ito ay pahina pa lang ng isang napakagandang simula. Isinara ni Liana ang pinto at humakbang palabas ng may ngiti, handa para sa anumang dalhin ng bukas. At diyan po nagtatapos ang kwento ni Liana, Rocco at Serafina. Mga minamahal, ang kwento ni Liana ay paalala sa atin na walang sugat na hindi naghihilom at walang dilim na hindi napapawi ng liwanag. Madalas, kapag nawawala ang lahat sa atin, doon natin natatagpuan ang pinakamahalagang bagay, ang ating sarili. Tandaan po ninyo, ang pagmamahal sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ang pundasyon para makabangon tayo at magmahal muli ng mas tama at mas totoo. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang hindi pagkadapa, kundi ang muling pagtayo ng mas matatag. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa buong seryeng ito. Salamat sa bawat komento, sa bawat reaction, at sa pagsubaybay sa laban ni Liana mula umpisa hanggang dulo. Sana ay nabigyan namin kayo ng inspirasyon at pag-asa. Gusto po naming malaman ang inyong saloobin. Ano ang paborito ninyong parte ng kwento? At anong klase naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Horror ba? Comedy? O isa pang heavy drama? I-comment lang po sa ibaba dahil binabasa namin ang inyong mga request. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan na kailangan ng inspirasyon at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli.